Noong unang panahon, sa lupain ng Israel, isinilang ang isang lalaking may pambihirang lakas, si Samson. Bago pa man siya ipanganak, isang anghel ang nagpakita sa kanyang ina at nagsabing magiging tagapagligtas siya ng Israel mula sa mga malulupit na Filisteo. Ngunit may isang kondisyon, hindi siya kailanman maaaring mag-ahit ng kanyang buhok, dahil dito nagmumula ang kanyang lakas. Lamaking matipuno at makapangyarihan si Samson. Sa isang iglap, kaya niyang patumbahin ng 1,000 sundalo gamit lamang ang panga ng asno. Minsan pa nga, hinawakan lang niya ang mga tarangkahan ng lungsod at buhat-buhat itong iniakyat sa tuktok ng bundok. Walang sino man ang makatalo sa kanya, hanggang sa dumating si Delilah. Si Delilah ay isang napakagandang babae na minahal ni Samson. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, inutusan ng mga Filisteo si Delilah upang alamin ang lihim ng kanyang lakas. Gamit ang kanyang pagkaakit at matamis na pananalita, paulit-ulit na tinanong ni Delilah si Samson, ano ang sikreto ng iyong kapangyarihan? Sa una, nilinlang ni Samson si Delilah. Sinabi niyang kung itatali siya ng sariwang lubid, mawawala ang kanyang lakas. Sinubukan ito ni Delilah, at tinawag ang mga Filisteo upang hulihin siya, ngunit agad niyang napigtas ang mga lubid na parang sinulid. Muling nagmakaawa si Delilah, Samson, kung talagang mahal mo ako, sabihin mo sa akin ang totoo. Muli siyang nagsinungaling, sinabi niyang kapag inihabi ang kanyang buhok sa isang loom, siya'y magiging mahina. Ginawa ito ni Delilah, ngunit nang dumating ang mga Filisteo, mabilis na binali ni Samson ang loom at muling nakalaya. Ngunit hindi tumigil si Delilah. Araw-araw, iniiyak, nakiusap, at nilandi niya si Samson hanggang sa hindi na ito nakatiis. Sa wakas, isinuko ni Samson ang kanyang lihim. Ang lakas ko ay mula sa Diyos. Hanggat hindi ako nagugupitan, mananatili akong makapangyarihan. Sa gabing yun, habang mahimbing na natutulog si Samson, palihim siyang ginupitan ni Delilah. Nang magising siya, dumating ang mga Filisteo at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Samson ay naging mahina gaya ng isang ordinaryong tao. Hinuli ng mga Filisteo si Samson. Piniringan nila siya, dinukit ang kanyang mga mata, at ginawa siyang alipin na gumagawa ng mabibigat na trabaho sa bilangguan. Ang dating mandirigmang walang kapantay, ngayoy isang bulag at marupok na bilanggo. Isang araw, nagdaos ng isang malaking piging ang mga Filisteo sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon. Dinala nila si Samson upang kutsain at gawing palabas. Hindi nila alam, unti-unting tumutubo ang buhok ni Samson. Sa huling sandali ng kanyang buhay, lumapit si Samson sa mga haligi ng templo at nanalangin sa Diyos. O Diyos, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ibalik mo ang aking lakas upang ipaghiganti ang aking bayan. Sa isang malakas na sigaw, itinulak ni Samson ang mga haligi, at bumagsak ang buong templo. Kasama niyang namatay ang libu-libong Filisteo, mas marami pa kaysa sa kanyang napatay sa buong buhay niya. Huwag hayaang paglaruan ng tukso ang ating kahinaan. Kung paanong si Samson ay tinukso ni Delilah, tayo rin ay kailangang mag-ingat sa mga bagay na maaaring magpahina sa atin. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa sarili nating kakayahan. Nang talikuran ni Samson ang Diyos, nawala ang kanyang lakas. Ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Kahit sa huling sandali ng buhay ni Samson, pinakinggan pa rin siya ng Diyos. Mula sa pagiging pinakamalakas na lalaki sa Israel hanggang sa pagiging alipin, ang kwento ni Samson ay isang babala sa kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, at isang patunay na kahit sa ating kahinaan, kaya tayong gamitin ng Diyos upang gampanan ang kanyang plano.